this time, anak, let's try an example. Okay, so the given example, we had 10 students were randomly selected. Okay, from a grade 8 class. Their mathematics grades are 90, 73, 78, 79, 83, 95, 77, 79, 74, 82. Find the variance and the standard deviation. Step number 1. Let us identify if the given problem is an example of population or sample. What do you think? Okay, very good. Why? Very good. Meron po tayong word na randomly selected, meaning hindi lahat ng grade 8 ay kasali. So, step number 1, identify kung population or sample. Step 2, write the formula. Ito na po yun. So, dahil sabi nyo kanina, sample siya, that is the formula to find the variance using this formula. Then after that, step 3, okay, we need to create a table ulit. So, gagawa po ulit tayo dito ng tatlong table. Okay, una para sa X, sa individual data. Pangalawa po para sa X minus X bar, katulad ng sa mean deviation. At yung pangatlo, dito nagkakaiba. Sa mean deviation, yung pangatlo, kinukuha natin yung absolute value. This time, ang kukunin natin, yung squared. Halimbawa, ang sagot mo sa second table, sa second column ay 2. So, si 2, i-squared mo siya. Magiging 2 times 2. Anong sagot? 4. Iyan na ilalagay natin dito. Naintindihan po? Step 1. After that, what we're going to do now, so pag nakapag-create na tayo ng tatlong column, what we're going to do is we need to input na all the given datas. Ma'am, pwede po bang hindi sunod-sunod? Pwede po bang hindi list to greatest? Opo. Ang mahalaga, lahat ng data ay mai-input mo dito. So, ano yung mga given datas? 90, 73, 78, 79, and so on, hanggang 82. Then after that, anong ginawa natin sa mean deviation? Kukunin muna natin yung average para masagutan natin itong second column. Ganon din po dito. Find first the average. What we're going to do? How to find the average? Add and divide. So, i-add natin lahat to, anak. Okay, i-add natin lahat yan. Then, divide natin. Ilan ba lahat ng data? 10. Then, after that, kapag ginamitan natin ang calculator, our sum is 810. Divided by 10. Very good. Therefore, the average is 81. So, ito na po yung ima-minus natin dito. So, 90 minus 81. 9. Yun po ilalagay dyan. Katulad sa mean deviation, tama? Ganon din po dito. 73 minus 81, negative 8. 78 minus 81, negative 3. 79 minus 81, negative 2. 83 minus 81, 2. 95 minus 81, 14. And so on. Then after that, ito na po yung third column natin. To identify the third column, yung sagot natin, anak, sa second column, i-squared mo lang siya. So, meaning, yung number 1, magiging 9 squared. Or, 9 times 9. I-multiply sa sarili. 9 times 9? Okay, ito na po ilalagay natin dyan. 81. And then, negative 8 times negative 8. Positive 64. O, ilalagay mo dyan. Negative 3 times negative 3? 9. Negative 2 times negative 2. This is also 196 and so on. So, pag na-complete na natin yan, our next step, katulad ulit sa mean deviation, kukunin na natin yung sum nito. At iyon na po yung magiging numerator natin. Ito po siya. Okay, the sum of the squared of the difference of x and x bar. Pag pinag-plus po natin lahat yan, ang sum po niyan ay 428. Then, after that, nakuha na natin yung sum. Do you think ito na po ba yung sagot? No, kasi numerator pa lang siya. Our last step is to divide your answer by n minus 1. Bakit? Kasi nga po, sample po ang ating given, di ba? Pag population, n lang. Pag sample, n minus 1. O what is n? Ilan lahat ito? 10 minus 1. 10 minus 1? 9. 10 minus 1? 9. Okay. O, using your calculator. 428 divided by 9. 47.56, and that is the answer for variance. Question po. Now, proceed na tayo, anak, sa standard deviation. So, how to find the standard deviation? Ang sagot natin, take note ha, 47.56. Para makuha si standard deviation, okay, i-square root mo lang siya. Okay, and then the answer is 6.90. Iyan na rin po yung sagot para sa standard deviation.